Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng video. Paki-click ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Bianca's Personal Voice. Halos 30 minuto na ako sa salamin ay hindi pa ako tapos mag-ayos ng aking sarili. Lipstick lang naman ang inilagay ko, ngunit GGSS talaga ako at hindi ako kontento hanggat hindi ako aabot ng ganito katagal sa salamin. Kung nakakapagsalita nga lamang ito ay tsak na magrereklamo na ito sa aking pagmumuka na panay ang tingin at pagngiti sa harap nito. Nagsuot ako ng dress dahil sa simbahan na naman ako pupunta at magtitirik ng kandila upang ipagdasal ang aking sarili na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkaka-boyfriend sa edad na 30. NBSB ako. Maganda, sexy at mayaman naman ako, pero kagaya ng sabi sa akin ng aking mga kaibigan, lalong-lalo na ni Michelle, na ngayon ay hindi ko alam kung saan lupalop ng mundo dinala ng kanyang ama, ay natatakot daw sa akin ng mga lalaki dahil sa pagiging Amazona ko. Well, if they can't handle me, then wala silang karapatan na tikman, maging boyfriend ko. I stood up and picked up my purse and proceed to the parking lot with my stilettos on. Makikita ko na naman si Father Joel na tanging bet ko dati noong college days namin, pero nagpari pa talaga. Ang saklap ng buhay ko. Sana nagmadre na lamang ako para may forever kami ni Father Joel. Inilugay ko lamang ang natural na curly hair at taas noo akong pumasok sa simbahan nang naka-shades pa. Dumaan ako kanina sa isang maliit na tindahan at pinakyaw ko ang lahat ng tinda nilang kulay pulang kandila. As usual, my favorite color. Sa dulong bahagi ako umupo. Nagsisindi kasi ako ng kandila pagkatapos lamang ng misa. At pagkatapos ng misa ay makikipagkwentuhan muna ako kay Father Joel para magiging kumpleto na ang araw ko at makakabalik na ako sa aking resto. Speaking of the resto, napilitan lang naman ako magnegosyo dahil kay mama na araw-araw yata akong sinisita dahil sa pagiging happy-go-lucky ko. Panay malling at bar hopping ako, kaya naman para palagi ako nasa mall ay ang pagbukas ng resto ang naisipan ko. But I'm happy na din kasi sikat ang resto ko at proud sa akin si mommy dahil nagkaisip na daw ako. Nagkaisip na daw ang kanyang panganay na anak. Ikinukumpara niya ako lagi sa mga kapatid ko na panay studies at nakagraduate ng cum laude. Ako kasi pasang awa. Matalino naman ako pero laging lakwat siyang inaatupag ko. Napakaaga ko pala dahil isang oras pa bago magsimula ang misa ay dumating na ako. Pero marami na rin namang mga tao na nagdarasal sa oras na ito. Kagaya ko ay maipinagdarasal din sila. Lumahod ako at nagdasal na lang. Papa Jesus, alam kong hindi ito ang unang beses na hiningi ko sa inyo na ipakilala nyo na po sa akin si Mr. Right ko. Kahit sino na po, pero dapat gwapo, mabango, makinis, matalino. Kahit mahirap lang okay na po kasi milyonarya ako. Dasal ko, ngunit biglang natuliling ang aking tenga nang may narinig akong tumawa sa aking likuran. Tinignan ko ng masama ang taong tumawa dahil sa sinabi ko. Napalakas pala ang pagdasal ko. Naka-cross arms ito habang nakasandal sa pader ng simbahan. Maraming bakanting upuan, ngunit pinili lamang nitong tumayo sa gilid na parang tanga lang. Sinita ko ang itsura niya. Long hair, tall, smooth skin, makisig ang katawan na parang action star ang dating. Naka-black leather jacket ito at naka-black shades. Papa God, kahit sino po, pero wag ang mukhang kriminal na ito sa gilid at parang ermitanyong tigang. Tinitigan ko ulit ito ng masama at mas nag-init ang aking magkabilang tenga nang nakangisi pa rin ito sa akin. Tumayo ako't kumuha ko ng 5 pirasong kandila at naglakad patungo sa lalaking impakto na parang iniinsulto ako.
Isang malutong na sampal ang ibinigay ko dito na ikinapulan ng mukha nito. Tinanggal nito ang itim na shades at lumantad sa akin ang berde nitong mga mata. What is wrong with you, lady? Bakit mo ako sinampal? Sorry ha, naniniguro lang ako kung tao ka ba o naliligaw na spirito. Turan ko dito. Nakita ko ang pagkunot ng mga mata nito sa akin. Saan planeta? Or shall I say, kuweba ka ba galing ha? Pwede ba umuwi ka ng ermitanyo ka? What is wrong with you? Kapag ako nawala ng pasensya sa'yo, may kalalagyan ka. Ay wow, sinong tinakot mo, mister ha? Halika nga dito at dudukutin ko yung contact lenses mong green. Nilapitan ko ito at akmang dudukutin ang kanyang mga contact lenses. Ngunit tinawakan nito ang aking dalawang kamay at inilapit ang aking katawan sa kanyang katawan. Napapikit ako nang makitang inilalapit niya ang kanyang mukha sa akin. Naramdaman ko ang pagbaba ng kanyang mukha sa aking leeg at inamoy ako na parang isang pagkain. Cinnamon rolls. I want to eat you now. Nagpumiglas ako at nang makawala ay sinampal ko magkabilang pisngi niya at tinuhod ko ang gitna niyang ubod ng lakas. Napaluhod ito sa sakit at nakita kong namula ang magkabilang pisngi nito at nakatiklop ang bibig na wari pinipigilan ang sarili na hindi sumigaw. Inilagay ko ang 5 piraso ng kandila sa loob ng kanyang damit habang siya ay nakaluhod pa din at hawak-hawak ang gitna niya. Oh, Mr. Cinnamon, ayun ang kandila mo. Advance na yan para sa burol mo. Damn you, bitch. Uy, paglalagyan ka talaga babae ka. Whatever. Bye-bye. Iniwanan ko na ito at naglakad akong patungo sa harap ng bakanteng upuan sa simbahan at hindi nga nagtagal ay nag-umpisa na ang misa. Kala siguro na lalaki yun ay may isahan niya ako. May paglalagyan daw. Ako pa talaga ha? Kakalbuhin talaga kitang ermitanyo ka. Lumingon ako sa likuran at hinanap siya ng aking mga mata ngunit wala na siya. Umalakak ako ng malakas. Oops, nasa simbahan nga pala ako at nasa kalagitnaan nga pala ng sermon ng pari. Naramdaman ko maraming nakatitig ng mga mata sa akin at napahiya tuloy ako. Nang matapos na ang misa ay lumabas na ako sa simbahan at nagtirik ng kandila sa nakahilarang candle stand. Sa dami-dami na naman, bahan ng kandilang itinirik ko ay hindi pa talaga ako pagbibigyan ni Papa G. Naisipan ko umuwi na lang muna dahil nag-text ang aking manager na hinahanap na daw ako sa resto. Nagmadali ako sa paglalakad papunta sa parking lot nang may humablot sa aking bewang at isinandal ako sa hood ng aking kotse. Nagpumiglas ako ngunit napakalakas na lalaking nakaaway ko kanina sa loob ng simbahan. Hinawakan niya magkabilang kamay ko at isinandal sa hood ng kotse ko habang ang pang-ibabang katawan niya ay nakadagan din sa aking pang-ibabang katawan. Para akong isang maliit na kuting na dinakma ng isang malakas at malaking leon. Langhiya ka? Anong gagawin mo sa akin? Inamoy niya ako simula sa aking buhok pababa sa aking muka. You really smells like cinnamon rolls, baby. Gutom ka ba? Nalipasan ka ba ng gutom? Palayain mo ako at bibigyan kita ng pera pambili ng tinapay. Hindi yung akong pinagtitripan mo. Adik ka? Idiniin nito ang pang-ibabang bahagi ng katawan nito sa akin. Tatanging manipis na dress lamang ang nakatakip. Langya, ano yun? Cokin can? Ang taba. Do you like it? Do you feel it? What can you say? I'm sure it will bring you to heaven and you might not want to be back on earth anymore. Bumaba ang mga labi nito sa aking nakangang bibig at tuluyan ng sinakop ang aking mga labi. Tumigil ito dahil kinagat ko ang kanyang labi at nakita ko ang masaganang dugo sa gilid. Nagkaroon ako ng tiyempo na pumasok sa aking sasakyan at binuhay ang makina ng aking kotse. Hoy mister, huwag mong ipagmamalaki sa akin yung alakog in can sa katabaan ng alaga mo ha? Over my dead, delicious, beautiful body, hindi never mo akong matitikman. Yan lang po. Bye-bye. Pinaharurot ko ng aking sakyan at natawa ko sa itsura ng lalaki kanina. Puno ng dugo ang labi nito dahil sa pagkagat ko. Kala siguro madadala niya ako sa pagiging oversized niya. Iyo, ayoko sa lalaking mahaba ang buhok at nagsusuot ng contact lens. Period. Bes, ba't nakasimangot ka dyan ha? Malas yan sa negosyo.
Narinig ko ang boses ng aking BFF mula sa aking likuran. Kath! I miss you so much, Beshi. Ay naku, kapag nakita ko ulit ang ermitanyong iyon, sisiguraduhin ko dudukutin ko ang contact lenses niya at kakalbuhin ko siya. Inis kong saad. Ha? Ermitanyo? Oo, Beshi. Ermitanyo. Dahil mahaba ang buhok hanggang balikat at balbasarado ang maligno iyon. Oh, ba't ka nainis sa kanya? Ew, halikan ba naman ako sa labi, Besh? First kiss ko yun eh. Ninakaw pa ng barumbadong yun. Makikita niya, Bes. Kulang pang ginawa ko sa kanya kanina. Sisiguraduhin kong mapipilayan siya. Magaling bang humalik? Anong ginawa mo sa kanya? Kahit masarap ang labi niya, hindi ko magugustuhan ng ermitanyong kagaya niya. Tinuhod ko at sa pulang alaga niya. Naku, paano ka magkaka-boyfriend niyan? Lahat ng mga lalaki lumalapit sa'yo, kulang nalang patayin mo eh. Sambit nito sa akin. Ako pa talagang binalingan mo, Beshi. Ako na nga ang ninakawan ng halik. Teka, Bes. Mukhang mas blooming ka ngayon ah. Dinaligan ka ba? Pansin kong parang mas gumanda ang aking kaibigan. Hoy, hindi no. Tumigil ka nga dyan. Wala akong boyfriend. Ay, may kalabaw. Sabi ko habang nakatingin sa gwapong lalaking papasok sa loob ng resto. Si Carlo iyon at humingi kay Kath na kausapin daw ito. Kath, can we talk? Sa ibang lugar sana, wag dito. May aswang eh. Narinig ko saan ni Carlo ngunit ayoko itong patulan. Napakalayo ng itsura ko sa isang aswang. Fairy kaya ako. As in, fairy. Bes, samahan ko muna si Carlo ah. Pamamaalam ni Kath. Tumango ako ngunit nakasimangot lamang ako habang tinitingnan silang dalawa na palabas ng resto. Wala akong magawa dahil hanggang ngayon ay inis pa rin ako sa lalaki nakita ko kanina sa simbahan. Tumayo ako at napagpasyahang lumibot na muna sa mall. Gusto kong iwaglit sa aking isipan ang lalaking iyon na hinalikan ba naman talaga ako? The nerve. Alam ba niyang hindi pa ako nakikipaghalikan sa kahit na sinong lalaki dahil gusto ko ay ang lalaking mapapangasawa ko ang unang halik ko? Kinuha ko ang aking cellphone at nag-selfie. I posted my selfie picture with a caption, "Worst day ever." Talaga naman eh. May skill talaga ako sa pagkuha ng mga pictures. Lahat ng pinipicturan ko ay maganda ang kinalalabasan. Ako ang pinakamagaling sa subject na photography noon at noong gumraduate kami ay nag-seminar ako sa photography ng 6 na buwan at ako ang nakakuha ng recognition award dahil sa aking kahusayan. Bianca? Is it you? Lumingon ako nang marinig ko ang aking pangalan mula sa isang super gwapong nilalang na nakangiti sa akin. He is wearing a tight white shirt na nakabukas ang botones sa may dibdib at nakasilip doon ang mga buhok mula sa maputing balat nito. Ryan? Tanong ko sa kanya dahil hindi ako sigurado kung siya na nga ba talaga ang kaklase ko noong grade 5. He transferred to Turkey when his parents separated. Ryan is a half Filipino and half Turkish. Nakakaloka ang kagupuhan nito. Makakaya mo talagang hindi kumain sa buong araw kapag nakatitig ka lamang sa mukha niya. Mukha at katawan pa lang, ulam na. I thought you already forgot me. Bianca, so how are you doing? Okay na okay ako ngayon. Haste, okay lang naman. Oy, anong kinain mo? Ang tangkad-tangkad mo na at ang laki ng ano mo. I mean, ng katawan mo. Well, kailangan maging gwapo. Nagmamodelo kasi ako. I just signed a contract in a new modeling agency here in the Philippines. Oo naman, kaya pala, buti ka pa may trabaho. Ako kasi wala pa eh. Pagsisinungaling ko rito. Talaga? Hindi halatang wala kang trabaho? Ang ganda mo pa rin kasi eh. Humalakak ako ng malakas. Nasanay ka na. Ganda lang ang meron ako eh. Maybe you would like to apply in our agency? They need 2 more photographers. Really? Sige, mag-a-apply ako. Yeah, I will refer you. Gusto mo sabay na tayo bukas papunta sa agency? You mean susundin mo ako? Oo naman, Bianca. Kaya mabuti pa na iuwi na muna kita sa bahay niyo para bukas alam ko na kung saan kita susunduin. Is it okay with you? Okay pa sa alright, Ryan. Kahit iuwi mo pa ako sa bahay mo.
Tumawa naman ito at pinisil-pisil ang pisngi ko. You are a funny girl, Bianca. Ang cute mo. Saad pa nito. Cute ba ako? E di sa'yo na ako. Biro ko sa kanya. Namula ang pisngi nito sa sinabi ko. Ang gwapo talaga ni Ryan. Mas gwapo pa ito sa mga Turkish actor na napapanood ko sa YouTube. Parang hanggang kilikili lamang ang taas ko. Grabe naman, parang kapre. Ewan ko ba kung bakit magaan talaga ang loob ko sa kanya. Noong grade 5 kami ay naging close na kami ni Ryan. Lagi kami magkasamang kumaan sa recess at lunchtime. Pero noong umalis na ito ay labis na ako nalungkot dahil namimiss ko siya. Siya lamang kasi ang kakampi ko noong elementary days namin. So Green Hills tayo, phase 2. Sambit ko sa kanya. Noong papasok na kami sa aming mansyon. Tinititigan ko siya habang nagmamaneho. Hindi ko maiwasang kiligin. Baka siya na ang aking forever at baka bumalik ito sa Pilipinas upang ipagpatuloy namin ang aming love story since elementary. Bianca, are you okay? Tanong nito. Umupo ako ng maayos dahil nakanganga na pala ang aking bibig habang pinagmamasa ng kanyang muscles na lumilitaw habang nakahawak sa manibela. Naiwan ko tuloy ang aking kotse sa mall dahil sa pagiging desperada ko na makasama pa si Ryan. At bukas, ay bahala na basta't magtatrabaho ako sa agency bilang photographer. Kung araw-araw ko makakasama si Ryan ay hindi ko na palalagpasin pa ang panahong ito. Baka magkaka-love life na nga ako. Okay lang ako. Itigil mo na. So, I will fetch you tomorrow at 8 a.m.? Kailangan maaga tayo. Oo, salamat sa paghatid ah. Inilapit ko ang aking labi sa pisngi nito at dinampian ng halik. Wala yun, ano ka ba? What our friends are for, right? Alam mo naman na para magkapatid na tayo dati pa. Nakangiting wika nito. Natulala lamang ako sa sinabi niya. Ay bahala, gagawin ko ang lahat upang mapasa akin lamang siya. Siya ang aking destiny. Siya lamang ang bumubuhay sa katawan lupa ko. Ryan, magiging akin ka rin. Not now, but soon. Hanggang sa aking paghiga sa kama ay mukha pa rin niyang aking nakikita. Oh my God, siya na nga talaga. He is my one and only true love. Kung may Russian si Kat, may hot Turkish ako. Hinuwakan ko ang aking mga labi. Shit. Napamura ako dahil naalala ko na naman ang paghalik sa akin ng estrangherong iyon. Ang malignong ermitanyo na nagnakaw ng halik ko sa akin. Pilit kong isinisigaw ang pangalan ni Ryan sa aking isipan dahil noong naalala ko ang halik na lalaking iyon kanina ay ang mga labi ni Ryan ang nasa isip ko habang nakalapad sa aking mga labi. Lumayas ka sa isip ko, ermitanyong Dax. Hindi ko na namalayan na hanggang sa aking pagtulog pala ay nakahawak pa rin ako sa aking mga labi. Leon's personal voice. Nangyari sa labi mo, Leon? Natatawang tanong sa akin ni Carla nang makita ang namamaga kong labi dahil sa kagagawan ng babaeng Amazon ang nakita ko kanina sa simbahan. John, ako lang ata ang relihiyosong assassin na nabubuhay. I don't kill innocent people. I only accept jobs and kill bad people, especially dirty politicians and drug lords. Mukhang maling labi atang tinikman mo ah. Singit naman ni Sheila. Kasalukuyan kaming nasa hideout dahil usapan namin ni Carla na dito kami magkikita. Yan kasi, feeling mo siguro lahat ng babae ay nagkakandara pa sa'yo. O sino ba ang babaeng kumagat sa labi mo? Ipakilala mo nga't bibigyan ko ng corona. Nakangisi namang saad ni Jessica. All of these girls are secret assassins and they are the best. Mga matatalino at tusuring kagaya ko. Si Sheila ay ang namumuno sa grupo namin. Pareho kaming mafia assassin. Kaya lang kami ni Carla ay sa ibang bansa nakabase at kaming dalawa talaga ang body sa mga mission sa ibang bansa. Pareho kami magaling sa close combat skills at parehas kaming sniper at specialized sa iba't ibang armas. Kaya lang ang kaibahan ko sa kanila ay ang Black Ghost. Mabilis akong kumilos at isang kisap lang ng kalaban ay basta na lang akong mawawala na parang bula. I am a spy kasi expert din ako sa stealth mode. Ano bang ginagawa niyo rito? Ha?
Pwede ba yung mga asawa niyo na lang atupagin niyo? Inis kong sumbat sa mga ito. Tuturuan ka namin kung paano makakuha ng isang mailap na babae. Kumindat pa sa akin si Jessica at nilapitan ako at tinapik ang aking balikat. Oo nga, o kung ayaw mo, may gayuma akong ibinebenta. Tsak, sasambahin ka ng babaeng iyon. Singit naman ni Sheila. Tumigil nga kayo. Wala akong panahon sa inyong dalawa. Puro kayo kalokohan. Saad ko naman. Hey Leon, kung mailap si girl, ba't ligawan mo? Ikaw kasi sanay ka sa santong paspasan. Idaan mo muna sa pa-sweet effect. Huwag namang halik agad. Dapat pa-effort muna. Sambit naman ni Carla. Isa ka pa, Carla. Di ba't ikaw nga dyan ang hahabol-habol sa nobyo mo? Sorry, pero hindi ako marunong manligaw. Matigas kong saad. Di talo ka na sa una pa lang. Dapat bigyan mo muna ng flowers, chocolates, at imbitahan mong makipag-date. Saad ni Sheila. Ha? Kung alam niya lang, bigyan ba naman ako ng kandila para sa advance burol ko daw? At tinuhod ba naman ang kwan ko? Grabe, mas matapang pa ata ang babaeng yun sa mga teroristang nakabangga ko eh. Kung nakaka-bad trip nga talaga kasi aalis sana ako ng Spain for another mission. Pero dahil sa bad omen na babaeng iyon ay kinansel ko kaya dito na lang muna ang mission ko sa Pilipinas. Anong itsura ni girl? Maganda siguro kaya nga hindi mo talaga napigilang halikan siya. Ano Sheila? Hindi lang maganda. Diyosa. She got up big boobs and round booty. At yung amoy niya, gustong gusto ko. Seryoso kong saad. Haray! Ano ba Jessica? Nahawakan ko ang aking ulo dahil binato nito ang plastic bottle ng tubig sa akin. Nangiyaw mo Leon? Love at first sight ka ata. Natatawang saad ni Jessica. Wow! First time I love ni Black Ghost ah. Pero ang tanong, makukuha niya ba si Mischievous Lady? First meet up niyo pala nga, kinagat ka na. Mukhang malabo body. Mukhang hindi ka yata type. Ani Carla. Baka ayaw niya lang sa lalaki mahaba ang buhok. Ipaputol mo na. Singit ni Sheila. Tinignan ko ito ng masama. No, I won't cut my hair. Naman Sheila, sa lahat ba naman ang pwedeng i-advise? Yung buhok ko pa? Alam mo naman na pinakaayaw ko talaga ay ang putulin ng buhok ko. Tumayo na ako at nagpaalam na muna sa kanila. Tatawagan ko na lang ulit si Carla pagdating ko sa kondo ko dahil alam kong hindi natitigil ang pangungulit ni na Sheila at Jessica sa akin. I remember the girl. Alam kong wala pa itong karanasan. Kahit nga sa paghalik ay parang natataranta ito. She's really challenging me. Ito lamang ang nabubukod tanging babae na inayawan ang halik ko. Ang mga ibang babae nga na dinadala ko na sa kama ay nagkakandara pa na makuha o mapikot lamang ako. Pero sa babaeng nakilala ko kanina, bakit feeling ko'y napakapangit ko? Hermitanyo, maligno. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang itinawag niya sa akin. Pumasok ako sa banyo na nakahubad at tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Shit, na-conscious akong bigla dahil sa sinabi niya. Wala naman sigurong masama o pangit sa mukha at pangangatawan ko. Pero bakit parang sa babaeng yun ay parang ako na at ang pinakapangit na lalaki nakita niya? Kinabukasan ay maaga ko nagising upang bumisita sa aking bagong business venture dito sa Pilipinas. Lahat ng mga nakakasalubong ko ay bumabati sa akin. I am their boss and the CEO. As of now ay marami na kami mga contracts from different products and clothing brands. Hindi rin basta-basta ang mga models and photographers na kinukuha namin. Good morning, boss. Saad ni Alex mula sa aking likuran. Sabay kaming pumasok sa aking opisina. Alex is my right hand. Siya ang in charge kapag wala ako sa Pilipinas. Any good news, Alex? Tanong ko sa kanya. Sir, ito na po ang mga application forms ng mga nag-apply ng photographers. Nasa inyo na po ang final decision kung sino sa kanila ang pipiliin mo. Nakaredy na rin po ang contracts kapag nakapili na po kayo. Isa-isa kong tinignan ang mga resume and sample photos nila at isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi nang makita ko kung sino ang nag-apply bilang photographer sa aking agency. Bianca Melendez. What a small world for us, kitty cat. Alex, gusto ko sana itong si Miss Bianca Melendez. Pero gusto ko na ulitin niya ang pagkuha ng litrato. Gusto ko sa men's underwear this time. Sad ko kay Alex. Sige boss, ipaparedy ko na ang model at si Miss Bianca.
No need, Alex. Ako mismo ang magmo-model sa men's underwear. Pakidala na lang sa room 6 si Miss Bianca. Sige po, boss. Copy po. Saad nito at nagpaalam na sa akin. Natuwa ako sa aking plano. Sige, Bianca. Ipapakita ko sa iyo ang totoong ermitanyo at totoong malignong sinasabi mo. Tumayo ako at nauna na sa room 6 at doon ko nang hihintayin ang dalagang Chuck na magugulat sa malignong makikita niya sa buong buhay niya. Nauna na akong pumasok sa room number 6 at inayos ang aking sarili. Inubad ko ang aking mga suot at tanging underwear na lamang ang natira. Tumingin ako sa salamin at inaksamin ang aking sarili. Hinaplos ko ang aking buhok paatras ng aking ulo. Tiningnan ko ang aking malapad na dibdib na may mga buhok at ang aking abs. Matagal kong pinaghirapan. Inayos ko ang aking underwear at nag-side view. Malaking tulong ang aking training sa pagiging isang assassin dahil mas naging maganda ang aking pangangatawan. Not to mention, my height. Mas matangkad ako kaysa sa mga purebreds. Lahat nga ng mga babae na naikama ko ay patay na patay sa katawan ko. I smiled when I remember her face. Napakaganda at napakasexy niya. Bakit kaya nagdadasal pa ito upang magka-boyfriend? Kung noon ko pa sana siya nakilala ay baka mag-asawa na kami ngayon. This is my first time to feel this way. Ngayon ko lang naisip na ibigay sa isang babae ang apelyido ko. Siya na nga kaya? Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Oh, Miss Bianca, ikaw na ang bahala ha? Nagbibihis pa ata ang model. Narinig kong saad ni Alex. I ordered him not to tell that I'm the boss. Ang alam ni Bianca ay model lamang ako. Dahan-dahan akong lumabas sa isang maliit na kwarto at tinitigan ko siya habang nakatalikod siya sa akin. She is testing her camera. Ang mga mata nito ay nakadikit sa camera at animoy naghahanap ng perpektong anggulo. Napatawa ako na makita ko na itinutok niya ang kanyang camera sa aking alaga at nagtagal sa pag-focus doon. Dahan-dahan nitong itinaas ang camera mula sa aking gitna hanggang sa aking abs, patungo sa aking dibdib at tumigil sa aking mukha. Ay, maligno! Narinig ko saan nito nang makilala ako. Napakamalas ko naman. Sa lahat ba naman na lalaki makikita at makakatrabaho ko? Ikaw pa? Pag minamalas ka nga naman, no? Natawa ako sa sinabi niya pero pinilit ko maging seryoso dahil napansin ko ang pagkagulat niya nang tingnan niya ulit ang aking alaga na ngayon ay gising na gising na. Naku, sa lahat ba naman ng model ba't sa'yo pa talaga? Hindi ka bagay maging model ng underwear? Walang ganyang size dito. Nasaan ba ang boss natin? Ayoko sa'yo. Si Ryan na lang. Umira pa ito sa akin. Napakasuplada talaga. Wala ka magagawa dahil ako ang nakatoka dito. Gusto mo bang sabihin ko kay boss na napaka-arte mo? Matigas kong saad. Pasalamat ka't nasa workplace tayo. Professional ako. Ayoko sirain ang image ko lalo na't bago pa lamang ako dito. O siya, pumuwesto ka na. Galingan mo ha. Sa picture mo nakasalalay ang future ko. Humagikik ako sa sinabi niya. Di ba dapat ikaw ang galingan mo, kitty cat? Ano ba? Magtatrabaho ba tayo? Go! Show your pose. Pwede ba? Bawasan mo yan. Mag-relax ka na muna. Parang mas lumaki ang kakambal mo eh. Ba't nanginginig ka? Natatakot ka ba? Tukso ko sa kanya. At bakit ako matatakot, Aber? Sa'yo? Excuse me, mister. Bigyan mo nga ako ng dahilan para matakot sa'yo. Sige nga. Dahan-dahan ako lumapit sa kanya habang siya naman ay dahan-dahan ring humahakbang paatras. Come on, my kitty cat. Akala ko ba hindi ka takot? Hinawakan ko ang kanyang bewang at nakita ko ang panlalaki ng kanyang mata sa ginawa ko. Kinuha ko ang kamera sa kanyang kamay at itinapon ko iyon sa sahig. Akmang sasampalin niya ako ngunit mabilis kong hinawakan ang kanyang kamay at itinaas sa kanyang bandang ulunan habang nakasandal sa pader. Walang hiya ka talaga? Sigaw niya sa akin ngunit hindi siya makagalaw. Para siyang maliit na kuting na hindi makatakas mula sa aking pagkakahawak. Bitiwan mo ako! Napakamanyak mo! Para ano pa't nag-training ako sa iba't ibang combat skills. Kaya gagamitin ko sa kanya ang natutunan ko. I succeeded when I locked her body to mine. Ang bango mo talaga, Miss Bianca. Inilapit ko ang aking ilong sa kanyang leeg, pababa sa dibdib niya.
Tawang-tawa ako dahil hindi talaga siya makagalaw kahit anong pilit niya. Gusto mo ba ng malaki? Paliligayahan ganyan. Mas idiniin ko pang aking katawan sa kanya at tuluyan na siyang napapikit. Kaya malaki o maliit ilayo mo sa akin yan. Walang hiya ka talaga. Bigla kong sinakop ang maingay niyang bibig at nahuli ko siyang nakanganga kaya malaya akong naglakbay sa kanyang kaibuturan. Ngunit nabigla na lamang ako at napamulat ng buong lakas na tinuhod niya ang aking alaga. Dahan-dahan akong napaupo sa sahig dahil sa matinding kirot na nararamdaman. Parang mawawalan ako ng hininga sa araw na ito. Oh, ayan na. Kala mo siguro na isahan mo ako, no? Hoy, matalino man na matching. Naiisahan rin, gago. Shit. Sambit ko bago tuluyang dumilim ang aking kapaligiran. Hoy! Hoy! Huwag kang mamamatay! Hoy! Ang huling narinig ko mula sa bibig ng babaeng pangalawang beses nang tinuhod ang aking pagkalalaki.